Ladies and gentlemen, sobra ba na ikaw ay nai-stress na sa iyong karelasyon? Hello guys! So, ang topic natin for today, ito, mga evident signs, physical signs na ikaw ay sobrang stress na dyan sa iyong karelasyon. Sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, sa partner mo. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, diretso na tayo, huwag nang magpaligoy-ligoy. Number 1, paglaki. Anong paglaki? So, ito na yung literal na lumalaki ka na, lumulobo ka, lumalaki ang katawan mo, ang tiyan mo. Bakit nangyayari ito? Alam nyo, madalas, kapag ang isang tao, lalaki man yan or babae, ay stress na stress yan, ang ginagawa niyan ay kumakain ng kumakain. Yan ang isang ginagawang stress reliever ng mga taong nakakaranas ng sobrang stress sa katawan. Kaya, ladies and gentlemen, kapag sobrang nakaka-stress na yung partner mo, walang araw na hindi ka na binibigyan ng sakit ng ulo at kung ano-ano pang mga masasamang vibes sa inyong relasyon. Naku, huwag ka nang magtiis sa ganyan. Ikaw rin ang magiging kawawa at the end, di ba? Ikaw na yung nag-a-absorb lahat sa mga negatibong ginagawa ng karelasyon mo. Kapag tatagal pa yan, naku, sigurado na hindi ka lang lalaki. Yung health mo ay at risk na rin. Yan po ang number 1. Number 2, pagtaas ng weight or timbang. So, syempre, kapag lumaki ka talaga, asahan mo na tumataas na rin yung timbang mo. Ito na yata yung trend. Kapag ikaw ay problemado sa iyong kapareha, most of the time ay ganyan ang nangyayari. Pero syempre, hindi lahat. Kasi marami din ang pumapayat or nababawasan ang timbang dahil sa konsumisyon. Ayaw kumain, kunot noo, pumapangit, at kung ano-ano na, napapabayaan na yung sarili. Kaya ayun na, sobrang huminipis ang katawan. Di ba? Kaya ladies and gentlemen, yan ang isang sign na ikaw ay sobrang stress dyan sa partner mo. So ayan po ang number 2. Number 3, ito yung digestive issues. Ito yung minsan ay bigla na lang sumasakit yung tiyan mo. O parang nagkakaroon ka ng parang umiinit yung sikmura mo. Ang mga yan ay dahil sa stress na nararanasan ng katawan mo. Kapag talagang tensyonado ang katawan mo, yung tiyan mo nagkakaroon yan ng negatibong nangyayari sa loob. Yung mga merong mga problema sa acid, yung may mga acid reflux, naku, sigurado na yan ay isang trigger. Makakaranas kayo ng hindi magandang karanasan, ng mga hindi magandang pakiramdam dyan sa iyong gut or sa iyong tiyan. Yan ang isang sign na stress ka na dyan sa partner mo. Number 3. Number 4, ito yung bumibilog ang iyong mukha. Siyempre naman, tumataba ka na kain ka ng kain kaya sigurado na bumibilog na rin ang mukha mo. Pero may mga iba na kahit naman na hindi ganon kalakas kumain, bumibilog pa rin ang mukha. Yan ay dulot ng stress. Okay? So ladies and gentlemen, kapag napapansin mo na bakit parang nagiging fluffy or floppy ang iyong mukha, naku, sign na yan na ikaw ay stress na. Number 4. Number 5, ito yung paglalagas ng mga buhok sa katawan. So alam nyo, ang stress talaga, yan ang isang culprit sa paglalagas ng buhok. So mapapansin mo na bakit ang dami-dami ng buhok na nakikita mo sa sahig at tuwing nagsusuklay ka, kapag nakita mo yung suklay mo, puro buhok na iyon. So yan ay dahil ulit sa matinding stress na nangyayari sa katawan mo. So ladies and gentlemen, kapag napapansin mo na sobra na yung paglalagas ng buhok mo at minsan din yung kilay mo ay parang luminipis dahil naglalagas na yan. So kapag ganyan na ang nangyayari sa iyo, stress ka na kasi dyan sa karelasyon mo. Number 5.
Number 6, eto yung pinagpapawisan ka. Oo, so magtaka ka kasi hindi ka naman workout, hindi ka naman gumagalaw ng gumagalaw, pero bakit tila yata ay pinagpapawisan ka? Yung mga kamay mo ay nagiging basa, nagiging pasmado tuloy, 'di ba? Alam mo 'yan, 'yan ang isang, nangyayari sa katawan kapag, 'yan ay stress dahil sa mga nangyayari sa anxiety at kung ano-ano pa. 'Yan yung mga manifestations na sobrang under stress ang iyong katawan. So, ladies and gentlemen, 'yan ang, isang sign na sobra-sobra ng stress ang nangyayari sa iyo. Number 6. Number 7, madalas na pananakit ng ulo mo. Lah, talagang, sasakit talaga ang ulo mo kapag stress ka. May tinatawag na stress headache, okay? Kaya kapag madalas ka ng magkakaroon ng headache na 'yan, dahil 'yan sa mga stress na pinagdadaanan mo. So, siguro kapag madalas na 'yan, naku, kapag ako sa iyo, lalayas na ako diyan sa relasyon na 'yan. Gusto mo ba na ganyan na ang nararanasan mo araw-araw? Walang patid na pananakit ng ulo? OMG, okay? So, ladies and gentlemen, 'yan po ang number 7. Number 8, teeth grinding or jaw clenching. So, ito na yung kapag tulog ka, yung parang nanggigigil or nagkikiskisan yung mga ngipin mo, di ba? Madalas meron kayong napapansin sa mga kasama nyo sa bahay na nangyayari yan kapag tulog. Kasi kapag tulog ka, hindi mo naman alam na nagngingit-ngitan na yung mga ngipin mo. Parang nanggigigil yung panga mo na gaganyan-ganyan. So, yan ang isang sign na stress ka at diyan nagma-manifest or diyan nangyayari kapag ikaw ay tulog. Kaya kung madalas na nangyayari sa iyo yan, naku, i-assess mo na at yan ay dulot ng walang patid na pagbibigay ng stress consumption sa iyo ng partner mo. Number 8. Number 9, skin breakouts or condition. So, ito na yung mapapansin mo na nagkakaroon ka na ng problema sa iyong balat. Nagkakaroon yan ng mga pimples, eczema, nagiging dry. Alam nyo, ang katawan kapag stress kasi yan, talagang napakasama yan sa balat. Yan yung isang very evident na sign na under stress ang katawan mo sa iyong skin. So kapag napapansin mo na bigla ka nang nagkaroon ng mga tigidig ng kung ano-ano nang lumalabas sa iyong balat na hindi ka nais-nais tignan, yan ay dulot ng stress na nararanasan ng iyong katawan. So ladies and gentlemen, yan po ang number 9. Number 10, increased heart rate or palpitations. So alam nyo, talagang magkakaroon ng problema sa puso ang mga tao na laging konsumisyon ang nangyayari sa bawat araw sa kanyang kapareha, sa kanyang bahay, pamumuhay. Kaya kung napapansin nyo, ang mga tao na sobrang problemado, stress lagi, yan ay nagkakaroon ng problema sa puso. Okay? Kaya kung dati ay healthy ka, wala kang problema sa puso mo, sa mga circulation or regarding sa heart, tapos ngayon ay bigla ka nang nagkaroon ng mga ganyan, yan ay dahil sa stress na dulot ng iyong partner. Kaya kung ganyan na ang nangyari sa'yo, your partner is to blame. Number 10. So, ano ba ang dapat gawin? Wala ka nang dapat gawin kundi layasan mo na ang partner mo na yan. Huwag ka nang magtiis, okay? Ikaw ba naman ang araw-araw na ganyan ang nangyayari sa iyo? Sigurado na ikaw ang lugi. Ikaw ang napapalagay sa masama. Sigurado na wala kang mapupuntahan kundi hindi maganda. Worst pa ay baka matuluyan ka dahil sa mga stress na inaabot mo. So, ladies and gentlemen, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.